Amen. Isang maganda at pinagpalang umaga po sa ating lahat at lalong higit sa ating Diyos na buhay. Maging sa mga nanonood po sa live stream ngayong umaga, isang maganda at pinagpalang umaga po. Huwag po natin kakalimutan i-like and i-share yung ating po live stream ngayong umaga upang mas marami pa po ang makapakinig ng salita ng Diyos. Amen. Tunay nga po na napakabuti po at napakatapat po palagi ng Diyos sa ating mga buhay dahil tunay nga po na hindi niya po tayo iniiwan, hindi niya po tayo pinababayaan sa loob ng isang linggo na nandun po yung pag-iingat, yung pagsama niya po sa ating lahat sa araw-araw. Amen. Tunay nga po na sabi nga po sa Isaiah 60 verse 22, when the time is right, I the Lord will make it happen. Tunay nga po na may mga panalangin po na nandoon po na hindi agad sinasagot ng Panginoon dahil may tamang panahon siya para sa ating lahat. Amen. Tunay nga po na, sabi nga po sa verse, sabi nga po sa salita niya na hindi po sa oras natin, kundi sa tamang panahon na nakalaan, na nilaan niya para sa atin. Amen. Tunay nga po sa umagang ito, patuloy po na maglingkod lamang tayo sa Panginoon at patuloy na magpatuloy lamang po tayo dahil wala pong kalugihan sa paglilingkod sa ating Diyos na buhay. Amen. So ngayon po umaga, tayo pong lahat ay tumayo at pangungunahan po tayo ni Sister Cyrene Campusano sa opening prayer at ng ating worship team.
Hallelujah, Father, O God. Tunay, Panginoon, na ang pangalan mo lamang ang aming itataas, O God. Ang pangalan mo lamang ang aming ihahayag, Father God. Tunay, Panginoon, na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Salamat, salamat, Panginoon, sa buhay na ganap at kasiyasiya. Salamat, Panginoon, naririto kami ngayon sa iyong simbahan, Father God. Salamat, Panginoon, sapagkat may pagkakataon kaming mapapurihan ka, mapasalamatan ka, O God, sa aming mga buhay. Lord, maraming salamat sa mga biyaya, sa mga pagpapala na yung pinagkakaloob sa buhay ng bawat isa. Tunay, Father God, na ang iyong biyaya at pagpapala ay sapat na at higit pa, O God, sa aming mga pangangailangan. Kaya, Lord, maraming salamat po, O God, dahil tunay, Father God, na hindi mo kami iniwan, hindi mo kami pinabayaan, O God. Salamat rin, Panginoon, sa buong linggo, Panginoon, na patuloy na iningatan mo kami, ginabayan mo kami, pinrotektahan mo kami, O God. Salamat, Panginoon, dahil patuloy ka naming nararanasan sa aming mga buhay, O God. Lord, maraming salamat din sa mga pagsubok na aming pinagdaanan. Salamat, Panginoon, dahil kailanman, Panginoon, hindi mo kami iniwan. Ikaw ang aming matibay na sandigan. Ikaw ang aming matibay na pag-asa, O God. Kaya, Lord, maraming salamat, O God, dahil tunay, Panginoon, tunay na napakabuti mo sa buhay ng bawat isa. Kaya, Lord, sa oras na to, patuloy kami nagpapakumbaba, O God. Inaamin namin, Panginoon, na kami ay makasalanan, na kami ay marumi, Father God. Kaya, Lord, right now, patuloy, O God, na hugasan mo kami, linisin mo ang buhay ng bawat isa, O God, mula ulo hanggang talampakan, Panginoon. Anumang nakikitang karumihan mo sa aming mga puso, sa aming mga isipan, right now, Father God, nagpapalinis kami, O God, ang aming mga naisip, nagawa, O God, na hindi naging kalugod-lugod sa iyong harapan. Right now, Panginoon, linisin mo kami, O God, upang maging karapat-dapat kami sa iyong harapan. Lord, tinatanggap namin, Panginoon, ang kapatawaran na nanggagaling sa iyo ngayong umaga na ito, O God. Lord, maraming salamat po sa buhay ng bawat isang naririto sa simbahang ito, nasa kanilang mga tahanan, nakikinig, Father God, ng iyong bagong salita, O God. Salamat, Panginoon, sa buhay ng bawat isa. And right now, Panginoon, lahat ng gagamitin mo sa umaga nito, sa araw na to, Father God, use them mightily and powerfully, O God, for your kingdom alone, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang maghari, O God. Ikaw, Panginoon, ang siyang gumabay sa buhay ng bawat isa. Bigyan mo, Panginoon, kami ng anointing, O God, na nagmumula sa iyo, O God. Higit sa lahat, Panginoon, na magbibigay ng iyong mensahe. Patuloy, Lord, na ikaw ang siyang manguna sa kanyang buhay. Langisan mo ang kanyang mga labi. At patuloy, O God, na itago mo lamang siya sa iyong likuran. Maging tuntungan siya, Panginoon, ng iyong banal na salita, O God. Maghahatid, Panginoon, ng bagong pag-asa sa buhay ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat po right now, Father God. Ano man po ang desires ng puso ng buhay ng bawat isa, O God. Dinadalangin namin, Panginoon, na ikaw ang tutugon nito, O God. Magbibigay ka, Panginoon, ng mga sasagutin mo ang mga panalangin ng buhay ng bawat isa. Ang lahat ng mga napapagod ay palalakasin mo, Father God. Ang lahat ng mga may sakit ay pagagalingin mo, Panginoon. Gagawa ka, Panginoon, ng himala, O God, ngayong umaga na to, O God. Gagawa ka, Panginoon, ng mga bagong bagay, O God, sa aming mga buhay. Naniniwala kami, Panginoon, na hindi kami lalabas sa simbahang ito, hindi matatapos ang live stream na ito, Father God, nang wala kang ginagawa sa buhay ng bawat isa. Kaya, Panginoon, patuloy kaming maniniwala, patuloy kaming magtitiwala, O God, na may gagawin ka sa buhay ng bawat isa. Right now, Father God, patuloy, O God, na nawa ay mapangiti namin ang iyong puso. Nawa, Panginoon, ikaw ang maging sentro ng aming gawain. At patuloy, O God, na protektahan mo ang simbahan na ito, O God. Ang mga tahanan ng mga nakikinig sa live stream, Father God, ay protektado ng iyong dugong banal, O God. Pupunuin mo ng anghel, Panginoon, ang bawat tahanan ng buhay ng bawat isa, O God. Lord, maraming salamat sa araw na ito, Panginoon. Ipagdiriwang namin ang kabutihan mo, O God. Ipagdiriwang namin, Panginoon, ang kalakasan na nagmumula sa iyo. Ipagdiriwang namin, Panginoon, ang kagalakan na nagmumula sa iyo. Ipagdiriwang namin, Father God, ang kalakasan, O God, kagalingan, kapayapaan, O God, at katagumpayan na nagmumula sa iyo. Nawa, Panginoon, mapasaya namin ang iyong puso. Ito po ang aming panalangin. Sa pangalan ni Jesus, ang lahat ay magsabi ng Amen. Blessed Sunday po sa ating lahat. And this is the day that the Lord has made. Kaya po, ibigay po natin ang todo-todong pasasalamat sa ating Panginoon at Diyos na buhay. Amen.
puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang ngalan mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawi nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Panginoon, ikaw ang kaagapan. Kamutihan mo sa hindi nakukulang. Panginoon, ikaw lang ang kailangan. Magpakailanman sa'yo ako'y mananahan. Sa puso at damdamin, ika'y mananatili. Walang hanggan ang ngalan mong pag-ibig. Natagpuan ang iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit nang walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo Jesus, ang puso namin ay sa'yo lamang namin iaalay, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Natagpuan ako'y binago ng pag-ibig mo. Hangad ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Hangad ko'y ikaw, O Diyos, hangad ko lang ay mamalagi
pag-ibig mo. Hanggat ko lang ay mamalagi sa presensya mo. Luwalhatiin ang pangalan mo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya. Jesus, ako'y aawit ng walang hanggang pagpupuri. Ang puso ko'y sa'yo. Ako'y natagpuan ng iyong pag-ibig na dakila. Doon sa krus, ako'y iyong pinalaya.
Yes, O God. Sinasamba ka namin patuloy sa Espiritu at katotohanan. Kayo ang aming Diyos na mapagmahal. Hindi napapagod na kami ay pagpalain. Hindi po kayo napapagod na kami ingatan. Hindi po kayo napapagod na sagutin ang aming mga panalangin. Pagka kami po'y nananalangin, laging may naaayos. Kapag kami po'y nananalangin, laging may nabubuo. Kapag kami po'y nananalangin, lagi pong may naitatayo. Kapag kami po'y nananalangin, may naliligtas. Kapag kami po'y nananalangin, may gumagaling. Maraming salamat po sa araw pong ito na kayo po ang Diyos na may magandang plano muli sa aming buhay. Salamat sa bagong kapahayagan. Iba po yung pagpapala kahapon, iba po yung ngayon. At salamat po, kayo po ang may control ng aming kinabukasan. Salamat sa lahat na nakakonect sa website na ito, sa iba't ibang bansa dito po sa Pilipinas. Ang dalangin po namin, makabawas man lamang kami sa suliranin ng 8 bilyong tao sa buong mundo. Makabawas man lamang po kami sa problema ng mundo. Kaya samahan nyo kami at alam namin lahat na nakakonect sa website na ito, sila'y lalakas. Yung po mga nalulungkot sasaya at yung po mga naghahanap ng direction, makakaroon ng direction ng buhay. Higit sa lahat, tatanggapin nila sa Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. Salamat po sa araw pong ito. Pinagpala niyo po kami at sasamahan niyo kami. We are blessed. We are anointed. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So, good day sa ating lahat at salamat sa music team. Palakpakan natin ang Panginoon sa buong music team. Napakasarap pong sumamba dahil ang hinahanap ng Diyos ay mga taong sasamba sa Espiritu at katotohanan. So, salamat din sa inyong patuloy na pag-share at tulad ng ating panalangin, ang ministry natin na pinagkaloob, pinagkatiwala ng Diyos sa lugar na ito ay makabawas man lamang sa suliranin ng mundo. Nung 8 billion tao sa buong mundo, maging solusyon tayo. The anointing of problem solver ay nasa church na ito. So, ang salita niya ay nagpapagaling. Holistic, physical, emotional, mental, social, pati po financial. Amen? Dahil ang sabi po ng salita ng Diyos sa Awit 107 verse 20, dahil sa pahatid kong salita, sila'y nagsigaling. Amen? So, ngayong umaga, ang topic natin ay sabi rito ay reason of waiting. Reason of waiting. Ano ba ang dahilan bakit tayo nag-iintay? Actually, ang buhay natin sa mundo ay kakambal na yung pag-iintay. Kasi kung yung lahat ng ating gusto ay ibibigay agad ng Diyos, wala na po mag-iintay. At baka hindi na natin kailangan ang Diyos. Kaya, reason of waiting. Ito po yung ating napakagandang aral ngayong araw na ito. Ang text po natin dito sa Isaiah 40, verse 28 hanggang 31. Isaiah 40, verse 28 hanggang 31. Sabi dito, Hindi ba ninyo nalalaman, di ba ninyo narinig, na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig. Hindi siya napapagod, isipan niya ay walang makakaunawa. Ang mahihina't mga napapagod ay kanyang pinapalakas. Verse 30, kahit na mga kabataan ay napapagod at nanlulupaypay. Sabi po rito, kahit po mga kabataan, napapagod din sila. Pero ito maganda, yung verse 31. Sabi dito, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So,
Napakaganda po nitong last verse nito. Ano ho? Sabi po ni Campbell Morgan, yan, sabi po ni Campbell Morgan, ito'y isang Kristiyanong manunulat. Sabi niya, una, waiting for God is not laziness. Ang pag-iintay daw sa Diyos ay hindi po ito katamaran. Ibig sabihin, habang tayo may iniintay sa Diyos, hindi ibig sabihin, hindi na tayo gagalaw. Ano ho? Tuloy po ang buhay. Number 2, sabi rito sa number 2, waiting for God is not going to sleep. Ibig sabihin po ay hindi tayo tutulog laang para intayin yung mga sagot ng ating panalangin. Kundi, tayo po ay tuloy ding nagtatrabaho, tuloy tayong nagpapamilya, nag-aaral, tuloy ang buhay. Number 3, sabi po rito, waiting for God is not the abandonment of effort. Ito daw po ay, nagsusumika pa rin. Ano ho? Ay nagpupursige pa rin. Ano ho? Hindi, ibinibigay pa rin yung effort para gumagalaw habang nag-iintay po sa Diyos. Amen? Hindi ibig sabihin nito, hindi nalaan tayo gagalaw. Sabi po rito, sabi pa rin ni Campbell Morgan, waiting means, sabi po dito ay activity under command. Number 1. Sabi niya, tiyakin natin ang ating mga ginagawa ay iniuutos po ng Diyos. Mahalaga po yun. Ang buhay Kristiyano kasi hear and obey. Kaya nga sabi niya, activity under command. Number 2, readiness for any new command that might come. Handa daw po tayo na makinig anumang sasabihin at iutos ng Diyos. Amen? Yan po yung ibig sabihin ng waiting. Number 3, sabi po rito, the ability to do nothing until the command is given. Ibig sabihin, may kakayanan tayong huwag gumawa ng mga bagay na hindi iniuutos ng Diyos. Ano ho? Dito po maraming tao po yung mahina. Ano ho? Siyempre, unang-una, kapag ang tao walang relasyon sa Diyos, ay mahirap namang malaman ang tinig ng Diyos. Di ba? So kaya, dapat minamaster din natin yung pakikinig sa sinasabi po ng Diyos. Papasok po tayo sa mga points, doon sa binasa natin. Sabi rito, what are the reason why we are waiting? So ano daw po yung dahilan? Bakit pa tayo ay nag-iintay? Amen. So number 1, God wants us to pray. Ano ho? Kaya, inaalaw ng Diyos tayo maghintay para manalangin tayo. Para magtiwala tayo sa Kanya. At, sabi nga, pray, wait, trust, di ba? Pagka binasa nyo yung verse 31, sabi doon sa verse 31, ngunit muling lumalakas at sumisigla ang nagtitiwala kay Yahweh. Lilipad silang tulad ng mga agila. Sila'y tatakbo, ngunit hindi mapapagod. Sila'y lalakad, ngunit hindi manghihina. So, pinakamaganda raw pong gawin ay kapag tayo po'y may iniintay ay nananalangin. Di ba? Kahit po sa pagka mahaba po yung pila, saan man yan man ay sa kantin, o sa eskwelahan, o may nilalakad kang papeles. Pinakamaganda raw pong gawin natin kapag may iniintay tayo ay ang manalangin. Hello? Nakita nyo ba di ba yung agila? Yung agila, talagang siya ay lumilipad. No? Ang katangian ng agila ay siya ay kung may bagyo, kung may unos, kaya niyang sumalubong sa bagyo at ulan.
Ang agila sumisimbolo sa katatagan. Pero hindi lahat ng panahon ang agila ay lumilipad. May panahon din ng taglugon. Pag sinabing taglugon, taglagas. Nalalagas din po yung balhibo niyan. No? Parang yung puno po dito sa harap ng church, taglagas po ngayon. Trabaho ko na po yung magwalis. No? Ang dami ko palaging sinisilban dyan. Taglagas. No? Taglugon. Ganon din sa ang agila, hindi nagpapalit din yan ng pakpak. Ano? At habang yan ay taglugon, siyempre, ang agila hindi lumilipad. Nasa pugad lang yan. So, sa buhay natin, minsan ay inaalaw din ng Diyos yung mga pagsubok. Para manahimik tayo. Naalala nyo nung pandemya, tahimik lahat ang Pilipino. Tahimik ang lahat, halos ng tao sa buong mundo. Wala pong ginagawa kundi makinig. Magbulay-bulay, mag-evaluate. Hello? Di ba? Examine ang sarili. At nung panahon ngayon, hindi natin alam kung matatapos. Di ba? Nag-iintay tayo. Nag-iintay tayo na sana ay tumigil na ang pandemya. Pero ano ba ang lesson doon, di ba? Tayo ay nanahimik. No. Kasi may kapangyarihan kasi yung pananahimik at pakikinig. Unang-una, makakakuha tayo ng buwelo. Subukan nyo, di ba, pagka may mga pagsubok tayo, may mga hindi inaasahang pangyayari, may tinatawag na realization. Amen. Ang layunin ng Diyos dyan, una talaga, dapat mag-pray tayo. Hindi natin naiintindihan ang nangyayari. Pero, inalaw po ng Diyos para tayo po ay lumapit sa Kanya. Kaya nga, ang purpose talaga ng Diyos sa ating mga Kristiyano ay, kaya minsan yung may mga evaluation, yung ini-examine natin sarili natin, may mga trials, pagsubok, binabanat ng Diyos yung ating pananampalataya. No? Sabihin nyo sa inyong katabi, binabanat ng Diyos yung ating pananampalataya. Pangalawa, sa panahon na tayo naghihintay, tinatanggal ang nakasanayan natin. Amen. Tayo kasi merong lifestyle eh. No? Nung hindi pa ako Kristiyano, iba ang lifestyle pag wala ka pa relasyon sa Diyos, di ba? Inuman dito, inuman doon, bisyo dito, bisyo doon. Ika nga ay gala, di ba? Talagang gala tayo. Inaamin ko po, gala po ako noon. Kasi nga, wala pang relasyon sa Diyos. Pero pag dumating na sa mga may pagsubok at problema, natututo tayong manahimik. Kasi, ang dahilan, tinatanggal ng Diyos yung nakasanayan natin. Di ba? O ngayon, nung tayo po'y nakakilala sa Lord, hindi na tayo ngayon pabigla-bigla ng mga desisyon, natututo na tayo mag-pray. Amen? Di ba yun ang ginawa ng Diyos nung magkaroon tayo ng relasyon kay Kristo? Kapag may problema at pagsubok, pray. Hello? Nagkakaroon agad tayo ng evaluation, nagkakaroon agad tayo ng pagbubulay-bulay. So, yun ang dahilan kung bakit inaalaw ng Diyos yung paghihintay. Binabanat ang ating pananampalataya. Tinatanggal yung nakasanayan natin. Kung sa agila ay kinakalbo, ang agila, kinakalbo yung dating balhibo para mapalitan ng bagong pakpak at matayog ang kanyang malipad. Diba? Malayo ang kanyang marating. Kaya sa ating buhay, sa mga Kristiyano, ganun din. Pagkatapos na mga pagsubok natin, pagkatapos ng ating pananahimik, evaluation, pinapatubo ng Diyos yung bagong pananaw sa buhay. Amen? At habang tayo naghihintay, di ba, pinatubo ng Diyos sa atin yung bagong pananaw sa buhay,
bibigyan tayo ng Diyos ng bagong revelation. Bagong kapahayagan. Natututo na tayo makinig doon sa boses ng Diyos. Amen? So, pangalawa po, binibigyan tayo ng bagong anointing. Pag sinabing anointing, kung sa sasakyan, di ba yung sasakyan ay i-change oil. Ang dahilan kapag ang sasakyan ay change oil para makatakbo ulit ng maganda. Para komportable, secure yung pagtakbo ng sasakyan. Kaya tinatawag doon change oil. Sa atin, ganun din. Kaya minsan, tayo pinag-iintay ng Diyos, habang tayo nag-iintay, nagbubulay-bulay tayo, karga tayo ng karga ng salita ng Diyos, at ini-examine natin ating sarili para makabuelo ulit tayo, para may bagong langis. Ibig sabihin, yung Holy Spirit ay maging close tayo sa Holy Spirit, maging sensitive tayo, at mag-guide niya tayo doon sa ating mga gagawin. Pangatlo po, binibigyan tayo ng Diyos ng bagong assignment. Grabe, ano? Kaya kapag may purpose ang Diyos, ang dahilan kung bakit may pag-iintay, para manalangin tayo. Para ba manahimik muna tayo, makinig sa kanyang tinig, kasi may bagong kapahayagan, may bagong anointing, may bagong assignment. Mas maganda kaysa dati. Kaya yung agila, pagka tinubuan uli ng pakpak, mas mataas ang lipad noon eh. Mas mabuti kaysa dati. Kasi natuto na tayo sa karanasan. At pag-angat mo, mas mataas ang lipad mo. Amen? Mas malayo ang mararating natin. Hello? Yan po yung dahilan kung bakit may pag-iintay. Amen? May natututunan po ba tayo? Yung number 1, ano po yung number 1? Reason bakit tayo po ay bakit may pag-iintay? God wants us to pray. Number 2, sabi dito, God wants to make all things beautiful. Grabe. Kaya pala may pag-iintay ay ang Diyos hindi po nananahimik. May ginagawa po siya. Tingnan niyo po doon sa verse 28. Tingnan niyo, basahin niyo doon sa verse 28. Hindi ba niyo nalalaman sa Isaiah 40:28, hindi ba niyo nalalaman, di ba ninyo narinig na itong si Yahweh, ang walang hanggang Diyos, ang siyang lumikha ng buong daigdig? Hindi siya napapagod sa isipan niya, wala makakaunawa. Doon sa verse 29 ay, di ba, hindi siya napapagod para palakasin tayo. Pinapalakas niya ng hina. Sabihin, yung inalaw ng Diyos yung mga pagsubok, problema sa buhay natin. Ang term dito, pinapaganda niya yung kwento ng ating buhay. Amen? Kaya akala lang natin, ang Diyos ay galit sa atin. Akala lang natin, ang Diyos ay nananahimik. Hindi po. May ginagawa siyang mabuti sa ikabubuti. May ginagawa siyang mabuti para sa atin. Kaya doon sa panahon ng ating pag-iintay, gumagawa siya na mabuti. Alam niyo po, yung istorya ni Lazaro sa Bible, di ba? Yung istorya po ni Lazaro sa Bible, John chapter 11. Di ba kaibigan niya si Marta, si Maria? Kaibigan niya yun ng Panginoon Hesus at saka si Lazaro. Ngayon, nagkasakit si Lazaro. At nung may sakit si Lazaro, ipinarating kay Jesus na may sakit si Lazaro, yung kaibigan mo. Alam niyo ang sagot ng Panginoon Jesus? Ito po ang sagot niya. Doon sa John 11 verse 4. Sabi po rito, John 11 verse 4. Nang marinig ito ni Jesus, ay sinabi niya, hindi niya ikamamatay ang sakit na ito. Nangyari iyon upang maparangalan ang Diyos. At sa pamamagitan nito, maparangalan ang anak ng Diyos. Diba, ang istorya noon, alam ni Jesus nagkasakit, ipinaabot sa kanya. Diba,
pwedeng puntahan yun ni Jesus. Pwedeng puntahan agad ni Jesus yung lugar kasi hindi naman gaanong kalayuan. Pero na-delay ng 4 na araw. Nag-iintay si Marta at si Maria ng 4 na araw. Bakit? Ang tanong ay bakit? Sabihin nyo, bakit? At di ba minsan ay, tenyo, sa buhay natin, sa ating Kristiyano, sa lahat ng tao, karaniwang tanong ng tao, bakit? Bakit nangyari ito? Bakit ako pa? Di ba? Marami akong narinig na ganyan eh. Puro bakit. Parang si Marta at si Maria na sana Panginoon, kung narito ka lamang sana, ay hindi sana namatay ang aming kapatid. Pero alam nyo, napakabuti, napakagaling ng Diyos. To make the long story short, nakalibing na si Lazaro 4 na araw. Di ba nahabag si Jesus? Naawa siya doon sa magkapatid. Pinag-pray niya si Lazaro, di ba nabuhay? Alam nyo anong nangyari doon? Tanungin nyo anong nangyari doon? Alam nyo, napakaraming Hudyo ang sumampalataya sa Panginoong Hesus. Nung araw na yon, nung mabuhay si Lazaro. Alam niyo po kung bakit? Kasi nga, kaya na-delay, kaya dinelay ng Panginoong Hesus ng 4 na araw kasi matitipo ng mga tao doon, makikita nila yung himala ng Diyos at maliligtas ang kanilang kaluluwa. Kaya may pagpapala sa paghihintay. Sabihin mo sa iyong katabi, may pagpapala sa paghihintay. Kaya number 2, God wants to make all things beautiful. Di ba, si Marta, si Maria, alalang-alala. Bakit wala pa ang Panginoon? Dapat hindi namatay si Lazaro. Bakit kailangan pang 4 na araw na mag-intay sila? Kasi nga, maganda ang gagawin ng Diyos. Parang ganito, no? Kasi karaniwang tanong ng tao, bakit? Naalala niyo po nung di ba si Tatang ay nagkasakit? No, siyempre nagkasakit. Siyempre may edad na. Siyempre kami nananalangin buong family. Siyempre kami ni Ma'am laging nananalangin dito. Minsan nagtanong kami, Lord, naglilingkod naman kami, bakit hindi niyo po pagalingin si Tatang? Pero alam niyo, na-realize ko yun nung mailibing na si Tatang. Na-realize ko. Alam niyo, noong gabing sunod-sunod na lagi may gawain doon, laging may nagpipreach, nangangaral ng salita ng Diyos. Marami po na tao ang nagkaroon ng buhay na wala hanggan. Marami po nun ang tumanggap sa Panginoon Hesus. Yung iba nga po dito kasama natin. So, minsan na nakikita natin, nagtatanong tayo ng why. Pero, hindi natin alam yung napakagandang ginagawa ng Diyos kapag tayo ay nag-iintay. Nakukuha ba natin? So, may purpose pala. O, di ba? Marami nakakilala kay Lord nung ilang gabing nakaburol si Tatang. Tumanggap po sa Panginoon. Kaya, God wants to make all things beautiful. Alam niyo po, may kwento, merong kwento na merong isang magsasaka na may anak sila, kasama yung asawa, at saka may anak na isang binatang lalaki. Ngayon, may kahit sa isa silang alagang kabayo. Ngayon, yung kahit sa isa nilang alagang kabayo, umalis at nakakita siya ng maraming kabayong gala doon sa gubat, napasama doon. Ngayon, lumapit yung mga kapitbahay, nung magsasaka, lumapit sa kanya, sabi sa kanya, napakamalas mo naman. Kahit sa isa na yung kabayo mo, iniwan pa kayo. Alam niyo ang sagot ng magsasaka? Ang sabi ng magsasaka, mabuti man o masama ang nangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ngayon yung kabayo, di napabarkada doon sa maraming ligaw na kabayo. Umuwi. Pag uwi niya, ang dami ngayong kabayo sa bahay. Yung mga kapitbahay niya, naglapitan na naman sa kanya. Ang sabi po doon sa magsasaka, napakaswerte mo naman.
Kasi dati ang kabayo mo iisa, ngayon marami na. Ang sabi po ng magsasaka, mabuti man o masama ang nangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Eh ngayon, dahil yung anak nilang lalaki, excited, dahil umalis nga yung kabayo sumakay. At pagsakay niya, nalaglag siya, nabalian. Nabali po yung paa. Lumapit na naman po yung mga kapitbahay. Sabi po ng mga kapitbahay, napakamalas mo naman. Kaysa mo ng anak na lalaki, nabalian pa. Sabi po ng magsasaka, mabuti man o masama ang nangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ay nagkaroon po ngayon ng gera doon sa bansang iyon. Kinakailangan lahat ng mga binatang lalaki ay ipapadala sa gera. Compulsory. Ngayon yung anak niya hindi nakasama nung magsasaka kasi may bali Lumapit ngayon ang mga kapitbahay. Napakaswerte mo naman. Dahil yung anak mo hindi nakasama sa gera. Samantalang yung mga anak namin, hindi namin alam kung makakabalik pa ng buhay. Sabi po ng magsasaka, mabuti man o masama ang nangyayari, ang Diyos lamang ang nakakaalam. Alam niyo po sa mga anak ng Diyos, sabi po sa Roma 8:28, ang lahat ng bagay ay gumagawang nagkakalakip-lakip. Amen? Sa lahat na nagmamahal sa Kanya. Kaya sa ating paghihintay, God wants to make all things beautiful. Akala lang natin ay pinaparusahan tayo ng Diyos. Akala lang natin ay galit sa atin ng Diyos. Hindi. Pinapaganda lang niya ang kwento ng ating buhay. Sabi mo sa iyong katabi, pinapaganda lang niya ang kwento ng ating buhay. Amen? At alam niyo sa Biblia, may istorya din sa New Testament. Naalala niyo si Apostol Pablo. Pag binasa niyo yung 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, meron siya doong ipinanalangin na 3 beses niya ipinanalangin. Siyempre nga naman, si Pablo, nagpapagaling na may sakit. Pag pinag-pray niya yung lumpo, lumalakad. Ginagamit siya sa healing ministry. Tapos ang dami nakakilala sa Diyos. Ang sabi ng mga taga-Bible scholar, yun daw ay katarata sa mata. Ang tawag ng iba doon ay thorn of the flesh. Nahihirapan doon si Pablo. Ang sabi po doon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 7 to 10, 3 beses niya idinanalangin. Pero ganito ang sagot ng Diyos. Ang sabi ng Panginoon sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, sapat ang biyaya ko sa lahat ng pangangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. So, ang tanong doon, sinagot ba ng Diyos yung panalangin ni Pablo? Sumagot ang Diyos. Pero hindi yung gusto ni Pablo ang dininig ng Diyos. Kundi ang ginawa ng Diyos, sinagot niya yung panalangin ni Pablo, ipinaunawa kay Pablo kung ano ang kalooban ng Diyos sa kanyang buhay. Kaya nga sabi ni Pablo sa 2 Corinthians chapter 12, verse 10, kaya buong gala kong ipagmamapuri ang aking kahinaan, sapagkat kung kailan ako mahina, saka naman ako malakas. Inalis ba ng Diyos yung gusto mangyari ni Pablo? Hindi po. Pero ipinaunawa ng Diyos yung kalooban niya sa kanyang buhay. Pagka binasa niyo po yung verse 7 noon, yung 2 Corinthians chapter 12, verse 7, mula verse 7, sabi doon ni Pablo, ngunit para hindi ko ipagyabang ang kamanghamanghang pahayag ng Diyos sa akin, binigyan niya ako ng kapansanan sa katawan na nagsisilbing pamalo ni Satanas. 3 beses ko ito dinalangin, ngunit ganito ang kanyang sagot. Sapat ang biyaya ko sa lahat ng pangailangan mo, lalong nahayag ang aking kapangyarihan kung ikaw ay mahina. O, di ba? Kasi nga po sa ating mga tao, may gusto tayo May gusto palagi tayong mangyari sa ating buhay. Pero iba ang gusto ng Diyos. Makakabuti ang gusto ng Diyos sa atin. Kaya number 2, God wants to make all things beautiful. Palakpakan po natin ang Panginoon. Amen. Yan, praise God. So, number 3 na tayo. Ano po yung number 1? Review tayo. Ano po ang dahilan kung bakit may pag-iintay? Number 1, God wants us to pray. Number 2, God wants to make all things beautiful. Last, sabi po dito sa number 3, God wants to answer our prayer. Sumasagot po ang Diyos. Sabihin sa inyong katabi, sumasagot ang Diyos sa panalangin. Ang kailangan lang natin mag-intay. Sabi po rito sa Micah chapter 7, verse 7,
Ngunit para sa akin, kay Yahweh ako mananalig. Hihintayin kong may pagtitiwala ang Diyos na magliligtas sa akin at ako'y kanyang diringgin. Amen? So, sumasagot po ang Diyos sa panalangin. At tulad ng binanggit ko po kanina, ang Diyos po ay hindi po napapagod na tayo po ay pagpalain, ingatan, at sagutin ng ating mga panalangin. Ano po? So, ganyan po kabuti ang Panginoon sa ating pong mga buhay. Dito tayo magtatapos ang kwentong ito. Ano ho? Kung gaano kahalaga po kung bakit napakahalaga ng pag-iintay. Alam niyo po, may isang bata. May isang batang lalaki na kasama po ang kanyang mami. Pumunta sila doon sa napakalaking store. Ano ho? At pagpasok po nila ng napakalaking store, sinalubong sila nung may-ari. Ito ay napakalaking lalaki din at napakabait, very generous. At may dala po siyang jar, may dala siyang garapon ng candy. Ano ho? Ngayon, ang sabi po niya sa bata, yung malaking garapon, dala-dala niya, pinapakuha niya yung bata ng candy. Ano ho? Napakabait po nung may-ari po nung store eh. Pero ang bata po ay nanahimik at hindi kumibo. Hanggang saan kumuha po ng candy sa jar ay yung mismong may-ari. Yung kamay niya na malaki, kinuha niya yung, dumakot siya ng candy at ibinigay po sa bata. Amen? Ngayon, nung nasa labas na sila, sabi po ng kanyang mami, anak, kilala kita, hindi ka mahiyain. Bakit hindi mo kinuha? Bakit hindi ka kumuha nung inaalo ka ng may-ari? Alam niyo po, ito po ang sagot po ng bata. Ano? Yan, paki-plus. Yan, sabi po ng bata, paki-plus, yan. Lampas na po dyan, yan. Sabi po ng bata ay, his hands is much bigger than mine. Ano ho? Kaya pala, hindi po kinuha kaya hindi pala po kumuha ang bata, hindi siya nanggigil, hindi siya nagmadali, kasi matalino po yung bata. Sabi mo siyang katabi, matalino ang bata. Natuto siya maghintay. Kasi alam niyo po, tanungin niyo po ako kung bakit. Kasi po, malaki ang kamay ng may-ari po ng tindahan. Amen? Alam niya, maraming candy yung ipagkakaloob po sa kanya. Amen? Ay kung kumuhalaan siya kung siya'y nanggigil, nagmadali, kaunti lang ang candy makukuha niya. Ang ginawa niya, nanahimik siya. At hinayaan niya yung may-ari ang dumakot ng candy. At napakarami po nakuha niyang candy. So ano ba ang mensahe dito? Alam niyo po, kapag tayo po'y natutong mag-intay sa Diyos, ang sabi po rito, God's hand is bigger than yours. Mas malaki po ang kamay ng Diyos kaysa kamay natin. Nakuha po ba natin? Mas malaki po ang kamay ng Diyos kaysa kamay natin. Kaya yun po ang kahalagahan ng paghihintay. Ano po? Dahil sa kanyang grace, mercy, number 1. What are the reason why we are waiting? Number 1, God wants us to pray. Number 2, God wants to make all things beautiful. Number 3, God wants to answer our prayer. So, yun po yung dahilan. Kaya, huwag po tayo magmamadali. Kagaya po ng bata. Amen? Hindi siya nanggigil. At nanahimik lang siya. Kasi, mas malaki ang kamay nung may-ari ng tindahan. Tandaan po natin,
huling word na binigkas ko po, God hand is bigger than yours. Mas malaki po ang kamay ng Diyos kaysa kamay po natin. So, thank you Lord. Salamat po sa oras pong ito. Tayo po ay tumayo at awitin po natin ang walang mahirap. Yes, oh God. Urabas, sikaraba, sikaraba. Yes, Jesus, tunay nga po na napakabuti mo sa aming buhay. Yes, oh God. Thank you, Lord. Salamat po, Diyos. Higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, higit sa di nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, wala ang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na nakapangyarihan, walang mahirap sa'yo. Yeah. Yes, sambahin po natin ang Diyos. Purihin natin ang Diyos. Walang bagay na mahirap sa Kanya. Aking kailangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, yes, hindi nagkulang. Higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling mo. Walang mahirap sa'yo, walang mahirap sa'yo. Ikaw
walang mahirap sa'yo. Imposible. Yes. Thank you, Lord. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Ang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang imposible. Yes, oh God. Thank you, Lord. Kaya minsan ay hinahayaan ng Diyos na manahimik tayo. Hinahayaan na magbulay-bulay tayo. Yes, oh God. Lord, thank you po sa ngayon pong umaga kung bakit po kami ay, kung anong dahilan ng bakit kami naghihintay. Gusto niyo po, manalangin po kami. Dahil may magandang bagay po kayong ginagawa. At sinasagot niyo po yung aming panalangin. May bagong revelation, may bagong anointing, may bagong assignment po kayo na ibinibigay sa amin. Bagong pananaw, o Diyos. Mas maganda kaysa dati. Mas mabuti kaysa dati. Kaya minsan inaalaw nyo yung mga pagsubok at problema. Hinahayaan nyo na mag-evaluate kami. Hinahayaan nyo po na i-examine namin ang aming sarili. Kagaya po ng agila na minsan ay kailangan na mapaltan yung balahibo. Makalbo ang balahibo para mapaltan ng bagong pakpak. At makalipad siya ng mataas. Mas malayo ang marating. Ganon din kami. Sa panahon na inalaw nyo yung mga trials, ay tinuturuan nyo kami na dumepende sa inyo, magtiwala sa inyo, at mag-focus sa inyo, o Diyos. At salamat po sa umagang ito na natutunan namin na mag-intay, o Diyos. Kagaya po ng bata na hindi po siya nagbadali, hindi siya nanggigil, dahil alam niya, mas malaki yung kamay nung may-ari ng tindahan. Ganon din po, hindi kami nagmamadali dahil mas malaki ang kamay mo na may hawak ng aming buhay. Kaya sa oras na ito, patawad po sa kung kami man ay nagmadali sa maraming bagay. Salamat po, Diyos, at dalangin po namin ang panalangin namin. Ang mangyari po sa aming mga buhay ay yung kalooban niyo po. Ituro niyo sa amin kung ano po yung nais mo, hindi yung nais namin, o Diyos. Dahil alam namin, ang taong nagtatagumpay yung merong not my will, but your will be done, o Diyos. Salamat po, o Diyos, sa umaga pong ito, na si Jesus ay inialay ang kanyang buhay para kami matubos. Kaya kung kayo po'y bago na ngayon lang nakapakinig, sumunod po kayo sa aking panalangin, sabihin niyo po, Panginoong Jesus, salamat po sa iyong pagmamahal. Inialay mo ngayong buhay. Namatay ka para sa akin at muling nabuhay. Salamat sa kapatawaran. Maghari ka sa aking puso bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Lord, thank you po. Sinang mga tumanggap sa inyo ngayong umaga, pagpalain niyo sila. Dalangin ko po, i-bless niyo sila saan mang bansa, probinsya. Makakita sila ng mga church sa dadaluhan nila. May mag-aalaga sa kanilang pastor, o mga workers, manggagawa, para matuto silang manalangin, mag-aral na inyong salita, sumamba,
at lumago sa inyong gawain. Pagpalain niyo po sila. Sa lahat po ng naririto, dalahin ko po na i-bless niyo yung mga ama, ina, dalaga at binata, at lahat ng mga naririto maging nasa live stream sa iba't ibang bansa, probinsya. Yung mga may sakit, pagalingin nyo. Lalo na po sa panahong ito na may uso yung sipon, ubo, lagnat, trangkaso. Kaya ngayong oras na ito, kung may karamdaman ka man, ang Diyos ang nagpapagaling. Ang pag-ibig ng Diyos ay nagpapagaling. Si Jesus, ang lahat ng uri ng karamdaman, dahil sa kanyang 39 na latay, ang sabi ng Biblia, tayo nagsigaling. Kaya lahat ng mga nararamdaman nyo sa inyong physical na katawan, sa oras na ito, pinapagaling yan ng Diyos. Lord, lahat ng may sipon, ubo, lagnat, trangkaso, touch them by the stripe of Jesus. They were healed, be free. O anumang pangalan ng sakit nyo, yan man ay diabetes, cancer, o sakit sa puso, o yan man ay stroke, o high blood, pinapagaling kayo ng Diyos. Bukol man yan, tinutunaw yan ng Panginoon. Salamat, O Diyos, sa lahat na may karamdaman, Lord, pinapalakas nyo sila ngayong umaga. Kagaya po ng agila, muli silang babangon, at sila'y lalakad, hindi mapapagod, O Diyos. Maraming salamat po sa kagalingan. I-bless nyo po ang buhay ng bawat isa, at sila po mga nag-a-apply sa trabaho, magkakaroon po ito ng katuparan. Yung mga nag-a-apply sa ibang bansa, magkakaroon po ito ng kaganapan. Yung mga nasa ibang bansa na OFW, bless sila at patuloy po na pagpalain niyo po ang kanilang trabaho at ma-promote po sila sa kanilang mga trabaho. Maging pagpapala sila patuloy sa family nila dito sa Pilipinas. Lord, dalangin din po namin, kaming lahat na narito, lahat na nakakonekta sa website na ito, dinadalangin namin ang bawat angkan at pamilya po ng bawat isa. Balutin niyo po ng dugo ni Jesus. Walang aksidente, walang sakuna sa angkan ng bawat isa sa pangalan ni Jesus. Saan man sila pumupunta, sa pambabang sasakyan, pang-itaas, pandagat, ligtas sila palagi. At mangyari po ang inyong purpose sa buhay po ng bawat isa. Yung mga anak nilang nag-aaral at apo, magtatapos sila ng pag-aaral. Gaganda po ang kanilang buhay. Salamat po ang mga magsasaka. Dalangin po namin ay paulan ninyo. Lord, hindi kami susuko. Alam namin, ibibigay niyo po yung kahilingan namin. Hindi na magtatagal at uulan na po para po sa tubig sa magsasaka. O Diyos, sa lahat ng mga negosyante, lahat po ng mga nagtatrabaho sa gobyerno at private sector, i-bless nyo at walang magugutom na mga anak mo na naglilingkod po sa inyo, sumusunod po sa inyong kalooban. I-bless nyo po ang pamilya ng bawat isa. I-bless nyo po ang aming bansang Pilipinas. Lord, ang buong body of Christ, lahat na nagdaraos po ng gawain ngayong umaga, dalangin namin ay pagpalain nyo sila. Dalawin nyo, bisitahin nyo. Lumakas yung nanghihina. Buhayin nyo po ang pangarap sa puso ng bawat isa. At patuloy pong susunod po sa inyong kalooban. Lord, dalangin po namin, punuin niyo po ng mga kaluluwa, patuloy ang mga church sa bansang Pilipinas sa buong mundo. Ang body of Christ ay gamitin niyo to win soul and make disciple sa 8 bilyong tao sa buong mundo, O Diyos. At salamat po, ang church na ito ay makabawas sa suliranin ng problema ng mundo. Maging pagpapala kami sa tuwing nagagawain po rito. Lord, may marirevive, may nare-restore palagi, at may lumalakas, may tumatanggap sa Panginoon Jesus. Maraming salamat po, Diyos, sa umaga pong ito. We are blessed. Tunay nga po na napakabuti niyo po sa aming buhay. Pinupuri ka namin, dinadakailangan namin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless us all. Praise God.